Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Total war strategist pala itong si Donald Trump. Nako, napakagaling na tao. Hindi lang pala negosyo ang master nito. Pati pala giyera. Grabe no. Sa ginawa ni Trump, ginugulat niya muna intimidation tactics. Ang ginawa niya, hindi kaagad yung bumbahin niya. Kaya niyang bumbahin nga within 1 hour to 4 hours ay flatten to the ground ang Iranian regime na yan. Which is, yan ang gusto ng mga totoong Iranian na nandyan na mga peace-loving Iranians. Yun ang gusto nila na i-liberate ang Iran, patalsikin talaga yung IRGC na yan, na Ayatollah regime, at babalik ang Iran sa dating pamumuhay nila noong 1970s, na parang Dubai, merong freedom. Hindi kagaya ngayon na kapag kontra ka ng Ali Khamenei ay bibitahin ka o titikluin ka, mga kababayan. Kaya war strategist genius si Donald Trump sa kanyang mga ginagawa. Dinahandahan niya ang intimidation sa Iran hanggang ito'y susuko. At siyempre, kukunti lang yung mangyaring collateral damage. Mahirap kasi kapag i-flat to the ground niya yung mga gusali doon sa Iran, siyempre, pera yun ng mamamayan ang ginamit doon. Kawawa naman, yun ang rason ni Trump eh. Nakawawa naman, it takes 10 years to rebuild Iran if flattened to the ground. Kaya ginawa niya ay paunti-unti, baka sakaling mag-hands up. Di ba? Baka sakaling susuko eh. Baka sakaling makipag-deal. Ayaw makipag-deal eh. Yun talaga ang gusto ni Trump, na sumuko at tapusin o bitiwan na yung ambisyon na pagiging nuclear power nation. Yun ang kanilang ambisyon eh, na magkaroon sila ng maraming nuclear para bumbahin nila ang Amerika. Death to America palagi ang chant niyan. And also to the allied NATO. Pero ang NATO hanggang ngayon ay yung bayag nila ay nawala eh. Yung bayag ng mga prime minister ng NATO, nawala yung bayag nila. Parang ano na lang, ganito na lang kalaki, ang liit-liit na. Eh hanggang ngayon, humingi si Trump ng tulong na mine sweeping. Kasi ang laki-laki ng Hormuz Strait. Gusto ni Trump na gagawa naman ng NATO ng kanilang effort para linisin ng bomba. Hindi sinabi ni Trump na magipag-gira kayo. Sabi ni Trump, tulungan niyo ako sa pag-mine sweeping. Total, pagkatapos nito, ang mga barko nyo ay papasok, labas-pasok dyan eh. Hindi lang naman Amerika ang makinabang dyan, kundi buong mundo. Kaya bakit hindi tutulong ang NATO? Kalyado ng Amerika yan eh. Ibig sabihin talagang takot na takot dahil alam nila na mayroong mga jihadist na nakatira dyan sa Europe. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya takot na takot sila. Eh paano sa Amerika? Wala bang mga jihadist doon? Ang dami-dami. Pero hindi makagalaw ang mga jihadist doon dahil sa napakagandang national security defense plan ng Amerika. Meron silang mga ano talaga doon sa Amerika. Mga agent, mga spy, at kung ano-ano pa na magbigay ng seguridad sa Amerika against these suicidal bombers na mga jihadist na yan. Matagal na yan nataktikan ng Amerika na depensa. At yan ang wala sa NATO dahil nga wala silang mga bayag. So ito, meron tayong kuna ng magandang opinion sa Sky News Australia channel. At ito ay maganda, kaya i-share ko sa inyo mga kababayan. The Strait of Hormuz tonight, turning the tables on Iran. And he's made it clear that Iran cannot ignore US demands. I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation Ayun, better so than Iran anybody. is in bad shape. Bad shape. Talagang wala na ang Iran eh. In very bad shape. Kaya pala 21 hours lang sila umupo sa negotiating table sa Islamabad. Dahil pala itong mga Iranian pala na ito na Ayatollah regime. Hindi lahat ng Iranian itong mga opisyal lang ng Ayatollah ay matataas pala ang ego nito.
ang tataas pala ng mga pride nito. Ayaw nilang pagtawanan sila ng buong mundo, ayaw nilang matalo sila sa gira. Kaya ipupusta nila ang buhay nila para hindi sila pagtawanan. Anong klaseng prinsipyo yan mga kababayan? Ang pinakamagandang masarap na mangyayari sa buhay natin ay ang mabuhay pa tayo sa mundo at huminga tayo ng oxygen. Ipag nasa ilalim ka na ng lupa, hindi ka na makahinga eh. Diba? Madilim na lahat eh. Ang sarap-sarap mabuhay sa ibabaw ng mundo, makakain ka ng gusto mo, lalo na sa mga opisyalis ng IRGC, napakaraming pera yan. Ang kanilang mga anak na mga dalaga, mga lalaki nandun sa Europe, at ang lifestyle doon ay nakakotse ng mga sports car at naka-miniskirt. Halos makikita na yung mga panty. Akala mo hindi mga hindi ayatula, di ba? Hindi mga kampon ni ayatula, mga anak pala ng IRGC commanders eh. Lalo na yung kay Soleimani na inano na ngayon sa inaristo na eh. Yung mga anak ni Soleimani na mga dalaga na akala mo mga ano lang, mga European kasi nagpa-blond ng mga buhok. Tapos ang suot ay skimpy miniskirt, kitang-kita yung panty, yung bra. Grabe na ka sports car with bodyguard. Pero in contrast, ang kababaihan sa Iran ay pinagbawalan ng kanyang ama. Di ba? Matanggal lang yung hijab mo ay latigo na kaagad. Pero yung mga anak ng mga ayatullah sa Europe, Amerika, Australia ay malayang nagparty-party, inom-inom, kung ano-ano. Kaya yun dapat gawing sample yun, dalhin balik sa Iran at bigyan nila ng leksyon, di ba? Mga kababayan, okay. Balik tayo kay Trump. And Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Yun talaga Iran will not have a nuclear Iran weapon. will not have any nuclear weapon. Nuclear weapon talaga. Pero kapag domestic nuclear use, halimbawa, power plant na ginagamitan ng nuclear, okay yan kay Trump. Bakit gusto ba talaga ng Iran na nuclear warheads ang ginagawa? Dahil sa kanilang itong tinatawag na apocalyptic vision of the future, apocalyptic, parang katapusan ng mundo, no, apocalypse. Gusto nilang gunawin ng mundo tapos sila lang yung matira. Dahil sila daw yung pinili ng Diyos na manirahan sa ibabaw ng lupa. Baka nagkamali siya ng Diyos, no? Sabi nga nung vlog ko ng isang araw na comedy, ay naroon pala yung espiritu ni Ayatollah sa sa impyerno, tapos in-interview siya ni Beelzebub. Sabi ni Beelzebub, narito ka kasi nagkamali ka ng Diyos mo, hindi yun si Allah. Ang Diyos mo ay si Lucifer. Kaya pinatawag siya ni Lucifer sa impyerno. Ayun, joke lang yun, wag kayong magalit dyan mga kababayan. The blockade will come into force at midnight. The blockade will come into force at midnight and will increase economic pressure on Iran by blocking its oil exports. With the brutal Islamist theocracy of Iran recalcitrant, the same regime that slaughtered tens of thousands of dissidents, that denies basic rights to women, that sponsors terrorism worldwide and is working to acquire nag-sponsor sila nuclear ng weapons. terrorism worldwide, hindi lang sa Middle East. Kasi napakaraming proxy niyan at napakaraming mga mga branches at wings. Nagagaya nung bumaril sa tainga ni Donald Trump. Sabi ng mga anti-Trump na script lang daw yung binaril ang tainga ni Donald Trump. 300 meters ang distance ng sniper eh. Script pa ba yun? Kung script yun na, sige, tainga ko lang tamaan nyo gumagalaw-galaw si Trump habang nagsalita di ba? Paano matamaan yung tainga lang? Ang punteriya noon ay talagang sentido ni Trump. Ngayon, dahil sa gumagalaw-galaw si Trump, sa awa ng Diyos, dahil si Trump talaga ay, ang gusto talaga ng Diyos, ay hindi itong mga showy na sumisimba-simba palagi. Ang gusto talaga ng Diyos ay righteous person. Yan ang gusto ng Diyos. Kahit na hindi tayo sumisimba mga kababayan, kapag righteous tayo, yan ang isa sa gusto ng Diyos.
to be a righteous man. Anong tingin niyo kay Donald Trump? Kinakalaban ba ni Trump ang hustisya? Kinakalaban ba ni Trump ang demokrasi? Ang kinakalaban ni Trump ay ang mga demonyo. Kaya kung anghel si Trump ng Diyos, isa siya sa mga archangel ng Diyos, mga warrior ng Diyos. Kaya hindi kailangan mga kababayan na palagi tayong nasa simbahan, basta righteous tayo, kung ano ang tama, yun ang gagawin natin, tutulong sa ibang tao, at kung nagkamali siya, i-correct natin. Be a righteous person. Yan ang gusto ng Diyos. Mga kababayan, hindi kailangan yung araw-araw ka na sa simbahan, pero wala ka namang ginagawa sa totoong buhay mo, ay kumakain ka lang eh. Diba? Okay, so tapusin natin tong video na to, courtesy ng Sky News Channel. Well, with this regime remaining recalcitrant, the United Nations... Well, with this regime remaining recalcitrant, the United Nations, wouldn't you know it, the UN has appointed Iran to another United Nations body, one that shapes policy on women's issues. Bakit ang United Nations nag-appoint sa Iran na isa sa opisyal ng women's right sa United Nations? Wala ngang rights ang women sa Iran tapos inappoint pa ng Iran. Yun nga yung nag-viral na video na nakipaghalik-halik pa nakipaghalikan pa kay Ali Khamenei, yung chairman ng United Nations. Kaya ang United Nations, kalaban niya ni Donald Trump dahil sa mga taong yan na pro-Iranian, pro-terrorist na nariyan sa United Nations. Yan ang katotohanan, pati na si Pope Leo the 14th, di ba? Kumikiling sa terorista Ibis na doon siya papanig sa Israel na pinili ng Diyos, noon pa man biblical na pinili ng Diyos na protektahan ang Israel, ay doon siya sa Hamas pumapanig itong Pope Leo the 14th. At ngayon naman sa pagbomba ni Donald Trump sa Iran, imbis na papanig siya kay Donald Trump dahil Kristiyano si Donald Trump, doon na naman siya sa terorista pumanig sa Iran. Ano ba nangyari sa Santo Papa na to? Baka totoo ang conspiracy theory na ang Antichrist ay nakasuot ng sutana. Ang Antichrist ay nakasuot ng isang sacred robes. At ang Antichrist ay nandyan sa Roma. Maniwala na ako niyan kung ganyan yan. Bakit doon ka pumapanig? Dapat nga magipaggira ka pa. Sa panahon ng krusada ng mga Knights Templar ng Diyos, ito yung mga sundalo ng Diyos, ang Knights Templar. Sa pagkipaglaban ng Knights Templar, gumagamit sila ng espada, pero ang mga tao na yun ay mga religious yun. Pero gumagamit sila. Sila yung sundalo ni Kristo, ang Knights Templar. Pero nakipaglaban sila, sandata sa sandata, kontra sa mga Turks o itong mga sa ngayon extremist, terrorist. Ganun yun mga kababayan. Kaya ang Santo Papa, kahit na religious yan, sa panahon ng history, ang mga bishop noon at Santo Papa ay gumagamit ng army. Gumagamit sila ng knights, tinatawag na mga knights. At yung Templars Knight ay hindi yung kontrolado ng bishop o Santo Papa noon. Yun ay independent group yun na tinatawag na the Soldiers of Christ, ang Templars Knight. Kaya ang Templars Knight, yan ang origin ng ng The Grand Mason, ng Dimulay, The Grand Mason, ng Knights of Columbus. Ay diyan nang galing yan sa tinatawag na grupo na The Templars Knight, mga kababayan. Okay, so anong masasabi niyo dito sa itong ating episode ngayon tungkol sa pagsasabi ni Trump na Iran is in bad shape? Kaya kailangan bumalik muli sa negotiating table at wag nang matigas ng ulo para hindi mangyari yung sinabi ni Trump na i-pressure niya talaga ang Iran hanggang sa bibigay ito. Pero kung hindi bibigay, meron lang time limit ang Amerika dahil magastos. Magastos ang mag-deploy ng tropa diyan. Araw-araw mayroong sweldo ang mga tao diyan. Kaya mahirap magtagal diyan ang Amerika. Kaya meron silang time frame si Donald Trump. At bago siya alis sa Iran ay kailangan bombahin niya muna yan
Kung ayaw makipag-negotiate, andin iwanan, andin tapusin yan ng mga rebelde diyan sa Iran, sila na yung tatapos sa IRGC, sigurado ako diyan. Nandiyan ang Kurds Army, nandiyan ang Azerbaijan, di ba? Nandiyan ang, ano ba yung sa Africa, mayroong nag-react sa Africa na sila daw yung tatapos sa Iran, mga kababayan. Kaya yan yung mangyayari. Ang ending yan ay parang zombie apocalypse ang mangyayari sa Iran. Atakihin ng mga zombie itong IRGC regime na yan, na kahit saang tunnel magsuot ang mga yan, saang tunnel magtatago yan, pupuntahan talaga yan ng tinatawag ko na herds of zombie. Pero hindi yan zombie, yan ay description lang yan. Yan yung mga taong galit na galit sa kanila. Alright, sige, magpaalam na mga kababayan. Maraming salamat sa nag-subscribe. Malaking tulong sa aking avid followers. Ako'y saludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Love and peace.